Hi guys! What's up? My name is Ards at ako ang inyong kadiskarte. Kauwi ko lang ng bahay dahil tayo ay bumiyahe sa Grab. Hindi ko na na-document or hindi ko na na-video yung ating journey kasi iba yung pag-uusapan natin ngayon. So, let me discuss with you something new na pwede nyo rin gawin, pwede nyo rin pagkakitaan maliban dito sa ating ginagawa na pag-grab. Time check, it's 6:10 in the evening kaya nakabukas ang ating lights para meron naman tayong konting lights sa ating sasakyan dahil madilim na nga ang paligid. So, nakalagay dito sa ating title, it's true that ang title natin ay kumita tayo sa YouTube. So, isi-share ko sa inyo mga kadiskarte na kumita tayo ng 91,281 pesos and 44 cents. Ito po yung pangalawang channel ko. So, itong channel na kung saan nanonood ka ngayon, ito yung Diskarte TV. Kung saan tayo ay bumabiyahe sa Grab. At sinishare ko dito yung mga iba't ibang klase ng diskarte na ginagawa natin na pwede kong pagkakitaan, pwede mo rin gawin, tulad nitong pag-grab. Nag-share din tayo dito sa ating channel tungkol sa pagbebenta sa Shopee at iba pang bagay. So kung gusto nyo mapanood yun, meron din tayo dito sa ating channel. Hanapin nyo na lang sa ating playlist. Pero bakit ko nga ba pinili na maging topic ngayon ang YouTube? Okay, it's the best time to start, or kung hindi ka pa, never ka pang nag-start ng YouTube ever since, this is the best time for you to do it. Or kung matagal ka na nag-YouTube at hindi ka pa rin na-monetize at nawalan ka na ng gana dahil hindi mo naaabot yung mga certain requirements ni YouTube, ito yung panahon na dapat mas galingan mo at mas kailangan pag-igihan mo dahil meron ng bagong requirements, magkakaroon ng bagong requirements, especially next year na mas magiging mahirap na at i-discuss natin yan ngayon dito. Isa sa mga reason kung bakit kailangan mo na magsimula sa YouTube ay dahil marami kang pangarap at lahat ng mga pangarap na yun ay gusto mong matupad. Isa ang YouTube sa pinakagalante na platform pagdating sa content creation. For example na lang dito lang sa Pilipinas, napakadami ng vloggers, napakadami ng content creator na kumikita at yumayaman dahil sa pag-YouTube kahit nagsimula sila ng sobrang hirap or nagsimula sila na talagang zero subscribers at nagsikap lang para matupad ang mga pangarap nila. Sa simula, kailangan mo lang talagang pagsikapan na ma-monetize dito sa YouTube. At isi-share ko sa inyo kung paano ka ma-monetize. First step ay gumawa ka ng YouTube channel. Mag-isip ka ng pangalan. Kahit anong pangalan na nasa isip mo at ano yung gusto mong itawag sa mga subscribers mo. Pangalawa, kunin mo yung camera mo at i-record mo ang first YouTube video mo. Huwag kang mahiya. Kunin mo at i-record mo ang gusto mong content. Ang mahirap kasi sa karamihan, sobrang dami ng ino-overthink. Overthinking. Iyon ang kadalasang pumapatay sa mga creators. Overthinking. Hindi mo kailangan maging sobrang perfect ng first video mo, second video, third video, at every time, iniisip mo na lang kapag magre-record ka, kailangan perfect yung i-upload mo. Kadiskarte, no one's perfect, nothing's perfect. Kailangan simulan mo lang. At eventually, in the future, habang tumatagal, nagiging confident ka sa sarili mo at natututunan mo na yung skills along the way. Kailangan ba meron ka kaagad niche na tinatawag or yung specific category na topic ng video na kailangan mong i-record? Para sa akin, kadiskarte, hindi mo kailangan masyadong pag-isipan at first. Okay? Kasi habang iniisip mo yan, mas lalo kang tumatagal. Huwag mo nang patagalin. Kunin mo lang yung camera mo. Kunin mo yung camera mo at i-record mo. Isipin mo, ano ba yung gusto mong i-share? Ano ba yung gusto mong ipakita sa YouTube? Anong talent? Anong skills? Gusto mo bang ipakita yung ginagawa mo sa trabaho? Magaling ka sumayaw? Magaling ka kumanta? Or may mga hobby ka na gusto mong i-share sa YouTube? Sa specific na video na ito, ang isa sa pinaka-main reason kung bakit kailangan mo na mag-start ng YouTube ngayon ay dahil mas mahirap nang ma-monetize next year. Starting February, kailangan mo na ng 8,000 hours.
Pero kung ngayon mo sisimulan at meron ka ng na-build na YouTube ngayon at meron ng konting hours na na-build ang YouTube channel mo, or kung hindi ka pa nagsisimula, this time, 4,000 hours lang ang kailangan mo. Which is yun naman talaga ang monetization requirement ni YouTube ever since, before itong paparating na guidelines next year. So 4,000 hours, yan ay katumbas, ito may kodigo tayo, katumbas ng 166.67 days or kalahating taon para maabot mo ang 4,000 hours. I mean, yung total watch time na hinihingi ni YouTube. Pero kapag yan, pag-abot ng next year, kadiskarte, kailangan mo ng 8,000 hours, which is a total of 1 year of watch hours ang kailangan mong bunuin before kang ma-monetize. Pero, kaya pa naman yun. Walang problema. Kasi kung ang content mo ay quality at talagang papanoorin ng tao, it takes only one video para ma-hit yung 8,000 hours na yun. Pero ang sinasabi ko kadiskarte is, kung kaya naman na gawin this year before mag-December, alright, or before mag-January next year, pwede mo nang simulan ngayon para nabibilang na. Alright? So, hindi naman sa pinapamadali kita, pero kailangan mo ng pagsikapan ngayon. So, napapaisip ka ngayon, ano bang content ang gagawin mo? Okay, ikaw nang bahala. Kaya nga, dito sa Kadiskarte, gawan mo ng paraan. Diba? Para-paraan eh. So, bawal mo na magdahilan ngayon. Okay? Pero bibigyan kita ng tip. Alright? Sinabi ko na meron tayong isang YouTube channel, yung YouTube channel ko na monetize, na kumikita. Alright? So, first, yung YouTube channel na yon ay experimental ko lang. At hindi ko akalain na mamonetize siya. I have 6 YouTube channels. Dalawa doon ang monetized. So, kaya thank you Lord talaga na nakaabot sa monetization. At alam nyo ba na ang isa sa mga monetized channel natin ay itong mismong channel na ito, which is sinimulan ko lang ang channel na ito this year, February of this year. At napansin ko na sa YouTube kailangan mag-upload ka ng video na the video that connects to people. Na maging totoo ka sa sarili mo at magsalita ka ng malinaw para maintindihan ka ng mga tao kung ano yung gusto mong iparating na message sa kanila. So eto na. I-share ko sa inyo kung ano yung YouTube channel natin at ano yung na-upload ko doon. Experimental lang ito eh. Pero hindi ko akalain na mamomonetize siya. So, di ba ang ating channel ay DTV? Ito namang isa kong channel ay RTV. So, ang ina-upload ko lang dito kadiskarte ay mga gaming. So, nag-a-upload ako ng mga gameplay. Mahilig ako maglaro kasi ng mga ng mga Street Fighter, pag yung wala akong ginagawa. Napakahilig kong maglaro at nire-record ko yon at ini-edit ko siya ng simpleng editing lang. Hindi naman ako magaling sa editing. Pero kumbaga hindi siya ganun kasi hindi pa naman ako magaling mag-edit talaga. Ang mga videos ko kadiskarte ay nagre-range ng 3 to 5 minutes dito sa aking isang YouTube channel. Dahil sa experimentational na to, natutunan ko na hindi mo kailangan sobrang galingan at first. Alright, so ito yung sa aking YouTube channel. Yan o. Actually, I don't care kung may nanunood o wala. Basta ina-upload ko lang siya at I give it the best title and I just leave it. This channel has been an experimentation channel back last year na the thing is I upload every single day, just at least one video per day. And I just leave it. May manood o wala,
parang wala na akong pakialam. And then later on when I look at the channel, nagulat na lang ako na monetize na siya. Kung pupuntahan nyo nga yung channel, ang mga views niya lang, pag nag-upload ako ng is konti lang, mga minsan 10 views, minsan nga 5 views. Pero I don't care kasi ang video views na nakukuha niya ay yung mga old videos pa. So kumbaga hinahalukay niya lahat ng mga old videos na na-upload ko na dati, yun yung nagkakaroon ng views. So ngayon yung kaka-upload ko pa lang, wala pang views yon. Kasi siguro hindi pa binibigay yung proper algorithm sa kanya. I don't know how it works. Pero ang napapansin ko, yung mga old videos ko na na-upload ko na dati, yun yung umaangat. So just keep on uploading. And then eventually, your old videos, inaangat siya. At the same time, yung current video mo is nakapila. I don't know how it works sa iba, pero sa akin lang is, gumagana pa rin yung consistency is the key. Alright? So, pwede nyo subukan yon. Anything, any topic na gusto nyo ilagay sa YouTube as long as you are consistent. And eventually, in the future, kapag medyo naging at ease ka na doon sa topic na yon, siguro mas matututo ka na gumawa ng mas magandang editing, proper storytelling, and all the skills that you need to be able to be successful here on YouTube. Long form videos pa lang ang pinag-uusapan natin, kadiskarte. Meron namang mga content creator na ang forte nila ay talagang short form videos, which is next year, mas doble na din. Kasi ang current na requirement for short form videos is 10 million views for you to get monetized. Pero next year, kailangan mo na ng 20 million views for the next 90 days para makapag-apply for monetization. At next year, para ka mabayaran ni YouTube sa short form videos mo, ay kailangan mo din ng 10 million views for you to get paid in your short form videos. Mas mahirap. Kaya this year pa lang, pag-igihan na natin. Para next year is gawa ka na lang ng gawa ng content. Hindi ko sinasabing madali lang gumawa ng content dito sa YouTube. Honestly, sobrang hirap ma-monetize. Kahit tanungin mo yung mga matagal nang nag-YouTube at naghihintay na ma-monetize, mahirap talaga. Pero kailangan mong subukan. Kailangan mong gawin. At huwag ka na maghintay na mas humirap pa yung proseso ng pag-apply mo sa monetization. This time, wala munang maraming dahilan na kesyo wala akong magandang camera, wala akong magandang microphone, hindi ako magaling mag-edit, or wala akong self-confidence. Guys, lahat nagsisimula sa zero. So, kung ako sa inyo kadiskarte, simulan mo na ngayon, gawin mo na, kasi alam ko dito sa ating channel, nakita ko sa mga subscriber ko na mga content creator din kayo, na marami sa mga nag-subscribe sa akin ay mga motovloggers, mga nag-grab din na below 100 subscribers, at alam kong kaya nyo. At hindi nyo alam, pinapanood ko rin kayo. Alright? So mga kadiskarte, wag na wag kayong madi-discourage. Sana dito sa video na ito ay nagbigay ako ng konting encouragement para ituloy ninyo ang inyong mga pangarap bilang isang YouTuber. Ako si Ards at ako ang inyong kadiskarte. Magkita-kita tayo sa susunod na video. See you next time and God bless you.